Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating evening devotional. At sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Giselle Guzman. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song at opening prayer naman po na ipagkakalob sa atin ni Sister Kai. At ngayon po, tayo po ay magalak na awitin ng ating opening song. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. At ganoon din naman po sa mga pagpapalang at tanggap po namin sa buong araw. At sa pagsisimula po ng pag-aaral namin sa gabing ito, naway ikaw pong pagkaloob sa amin ng karunungan at katalituhan upang ang mga mensahe namin maririnig ay amin pong maunawaan at tumimo ng malalim sa aming isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa libutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway ikaw po ang magkaloob ng makalangit na karunungan at katalinuhan upang kanya po itong salaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat ng mamutawis sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa banal na kalooban. At naway tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na mga liwanag na ito ang bumubog po sa aming mga buhay upang kami po ay set ng good example dito sa sanlibutan, makita po si Kristo sa aming pamumuhay at upang kami po maging karapat-dapat na manirahan dyan sa iyong tahanan sa langit. Maraming salamat po sa mga biyaya yung pinagalob sa amin. Patawad po sa sumpungan ng pagkukulang at pagkakasala.
Ito po aming hiling at langis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid na nasa Zoom meeting at hindi po sa Facebook Live. Sa mga kapatid po natin kung saan man po ito nakarating ating pong programa sa gabi po ito ay sa pong kaligayahan at kasiyahan kayo po ay amin pong makasama sa gabi po ito. Sa gabi po ito ay ating pong kasiyahan ating pong devotional na pinamagatam The Blood of the Covenant. So ito po ay base po sa devotional na God's Amazing Grace, May 27. Ang atin pong susing talata sa gabi pong ito ay matatagpuan sa Hebrews 13 verse 20 and 21. Sabi po dito, Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will. So ito po atin pong susing talata sa gabi pong ito. So bakit nga po ba siya sinabing the blood of the covenant? Di ba sabi po doon sa Leviticus, the life of the flesh is where? Is in the blood. At bakit nga po siya pong tinawag na covenant? O isa po siyang tipan. Tulad po, di po ba ng mag-asawa, di po ba ang kanila pong covenant is till death do us part. So ang kamatayan lamang po ang pwedeng mag-separate po sa kanila. Sabi po dito, so to many it has been a mystery why so many sacrificial offerings were required in the old dispensation. Why so many bleeding victims were led to the altar? Bakit nga po ba sa panahon ng old times, di ba, yung old dispensation, especially sa panahon po ni Jesus, ay kailangang dapat mayroong mamatay. At bakit? Dahil po, di ba, dahil po sa kanyang dugo. Pero sabi po dito, but the great truth that was kept before men and imprinted upon mind and heart was this. Sabi po sa Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission. So, ibig sabihin po lamang po nito mga kapatid is kung walang walang dugo na mabubuhos or ibibigay, So, sabi po dito, animal sacrifices pointed to a greater sacrifice. At alam naman po natin po ito na ang nangyari po doon sa sanctuary, especially sa earthly sanctuary, ito po ay tinatawag po natin pong antitype or type or the antitype, yun po yun. At sabi po dito, Jesus Christ is the ultimate sacrifice for our sins. So wala pong iba pong pwedeng tumubos sa tao or ultimate na sacrifice kundi si Jesus lamang. So in every bleeding sacrifice was typified the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Diba ito po yung sabi ni John? So look, sabi niya, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So ang kordero ng Diyos, di ba po ba? Si Jesus. So bakit nga po sa lahat ng isasakripisyo ay ang lamb? So mayroon pong ginawa pong pag-aaral, sabi po dito, is
Why is the lamb a symbol of bleeding sacrifice? So, napakarami naman pong hayop ang pwedeng gamitin. Pero bakit nga po ba ang lamb? So, una is mayroon po siyang tinatawag na innocence and purity. So, sabi po dito, lambs are naturally gentle, harmless, and innocent. They have no aggressive instinct, making them perfect picture of purity and selfishness. So, isa po siya sa mga symbol ng tupa. Pangalawa po is ang gentle and submissive nature. So, in short, sabi po nila, sheep are docile animals. So, gusto po nating tingnan kung ano po yung meaning ng word na docile or docile. So, sabi po dito sa Merriam-Webster Dictionary, it is easy to lead. Ano pa po ba? They are easily taught and managed. So, ibig sabihin, they have the characteristics of being what? They are obedient. Sabi nga po sa Merriam-Webster Dictionary, they are actually law-abiding and submissive. So, that's why sa number 3, they are dependents on the shepherd. So, lambs depend completely on the shepherd for what? For protection, guidance, and provision, symbolizing our dependence on God. And also, nasabi na po kanina sa Leviticus 17:11, blood represents life. At sa number 5, ideal sacrificial offerings. So, lambs were common, available, and acceptable as clean animals in the biblical sacrificial system. So, mababasa po natin doon sa Leviticus 1:3-10, and number 6 typifies Christ. The lamb prefigured Jesus Christ, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world, John 1:29. At yung pang-7, symbols of substitution. So the innocent lamb dies in place of the guilty, pointing to Christ's sacrificial death for our redemption. So tulad po ng pagkamatay po ng atin pong Panginoon, yun po ay ano po siya, si Jesus, siya na po yung ultimate sacrifice. So the lamb was chosen as a symbol of bleeding sacrifice because it represents innocence, purity, submission, sacrifice. So pointing us to the perfect sacrifice of Jesus Christ. So ito po mismo ang perfect example ng kung ni Jesus. So mayroon pong kwan lang po, mag-sidetrack lang po tayo, madali lang po, is mayroon pong ginawa pong pag-aaral sa mga tupa or mga sheep. So animal temperament and docility, so din po kay Temple Grandin. So so mayroon po siyang libro, Livestock Handling and Transport. So based po sa kanyang finding, sheep are prey animals with timid behavior. So instead na, 'di ba, ang sheep ay maglaban, hindi po sa lumalaban. So their response to danger is usually flight rather than aggression. So kaya po pag may danger, ano po ang ginagawa? Instead na makipag-fight po ang mga tupa, they are what? Mag-flight na lang po sila, parang umiwas na lang. And lambs are especially vulnerable and dependent. So according to scientific contribution, Temple Grandin discussed how sheep behavior reflects fear-based prey, instinct, and submissive responses. So yun po yun. So according to this, Temple Grandin, understanding the natural behavior of livestock is the key to safe handling and low stress management. Kaya if ever gusto niyo po mag-alaga, pinaka-the best po alagaan po ang tupa or sheep. Yun po yun. Sa sidetrack po siya sa science. So sabi nga po dito, Christ himself was the originator of the Jewish system of worship. So sino po ba ang nag-originate ng Jewish system of worship? Di po ba si Jesus? In which by types and symbols were shadowed forth spiritual and heavenly things. So many forget the true significance of these offerings. Di ba hanggang sa panahon po natin ngayon, no? Kung titingnan po natin, di ba, nag-evolve ang Seventh-day Adventist because of what belief or doctrine, di ba? The doctrine of
the sanctuary. So marami po sa atin, especially kung maski magtanong po tayo within the church or the Reformation, marami po ang na-forget po ito. And the great truth that through Christ alone, there is forgiveness of sin was lost to them. Kaya nga po siya tinatawag na GPS. Sa iba po, di ba, yung global, yung tinatawag po siya na Global Positioning System. But GPS stands for what? A God's plan of salvation. Through what? Through the sanctuary. So the multiplying of sacrificial offerings, the blood of bulls and goats could not take away sin. Kaya nga po yung ginagawa po nila noong time, kung makikita po niyo rin po sa illustration, yung pagpatay po nila, pagkuha po ng dugo, that is a symbol. Kaya nga po dito, the blood of bulls and goats could not take away sin. So wala po talagang pwede na dugo. So that represents a symbol sa darating, which is the blood of Jesus. A lesson was embodied in every sacrifice, impressed in every ceremony, solemnly preached by the priest in his holy office, and inculcated by God himself, that through the blood of Christ alone is there forgiveness of sin. So, ano po yung one word? That through. So, paano tayo mapuforgive? Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus. So, wala pong ibang dugo. Kaya nga po, yung ginagawa po nila, just like po ito sa illustration po natin, it is a symbol of things to come. Things Jesus, yung kanyang dugo ay sapat na para ano po, tayo po ay mapatawad sa atin pong mga kasalanan. Sa pagpapatuloy, sabi po niya, anciently, believers were saved by the same Savior as now. But it was a God will. They saw God's mercy in figures. Di ba? So using figures, and they are using types and symbols. The lamb as sacrifice, the atonement sacrifice. But Christ's sacrifice is what? The glorious fulfillment of the whole Jewish economy. So yung pong sakripisyo ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo, ano po? Yun po yung, ano po? Yun yung, kumbaga, yun po yung solution sa ating pong kasalanan. Especially po sa Jewish economy, yun po yung, kung na-appreciate po talaga po ito ng Jewish, ito po yung kanila pong, ano po to, regalo na walang presyo. When us sinless offering Christ's body said and died, when by the Almighty unseen hand, the veil of the temple was rented. At nung na-rent, ano po yan? Na-open po ang door of salvation. Di ba nung sabi po doon, nung na-rent or nahati po yung kortina doon po sa, ano po, sa sanctuary, especially sa Temple of Solomon, is ano po yon? Ibig sabihin po noon, winakawasan na po ang sacrificial offering. Bakit po? Kasi po, dumating na po si Jesus bilang the ultimate sacrifice. Sa pagpapatuloy, sabi po niya dito, all can now approach God through the merits of Christ. Kung isipin po natin, ano po ngayon, no? Especially sa atin pong time, kung isipin niyo po, bumalik po tayo doon. Magkano po kaya yung presyo ng ship? Tapos bibilin po natin. Tapos yun na, kung sa kung tayo sa ating pong mga kasalanan, di po ba? Higit po sa lahat, mabaho po yung dugo. Pero sabi po dito, all can now approach God through the merits of Christ. So it is because the veil has been rent that man can draw nigh to God. So pwede na po tayong lumapit kay Jesus. So liberty is given to all to go directly to God through a personal Savior. So mayroon na po tayong manliligtas.
ang atin pong tagapagligtas, ang atin pong Panginoong Jesus. So they need not depend on priests or ceremonial sacrifice. So hindi na po tayo aasa pa sa mga pari o sa pari o sa ceremonial sacrifice o sakripisyo dahil yung merito o yung ginawa ni Jesus para sa atin, yun po ay sapat na. Pagpapatuloy sa libro niya, the mind, the soul, the whole heart, and the whole strength are purchased by the blood of the Son of God. So ulitin ko po, the whole mind, yung atin pong isipan, soul, atin pong kaluluwa, at higit sa lahat ang ating pong puso, at yung pong ating strength, yung ating pong kalakasan ay purchased by the blood of the Son of God. So ibig pong sabihin po nito ay wala po tayong may pagmamalaki sapagkat ang lahat po nito kung ano po yung tinatamasa po natin, yun po ay purchase sa dugo ng atin pong Panginoong Jesus, ang kanya pong Son of God, which is si Jesus Christ. So sabi dito, ye are not your own, you were bought with a price. 1 Corinthians 6:19-20. So sa gaypong ito, natunghayan po natin na the blood of the covenant is what? This represents the merits of Jesus, which is tayo po ay mayroon na po tayong karapatan. Kung kinikilala po natin ang sakripisyo ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo, yun na po ay inopen po sa atin. Muli, magandang gabi po sa lahat at sana po ay na-bless po kayo ng atin pong devotional. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Very good. So, maraming salamat, Brother Giselle, sa napakagandang mensahe na yung ibinahagi sa amin sa gabing ito. So, sa devotional natin sa gabing ito ay ah, doon natin makikita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon na sariling buhay niya ay kanyang isinakripisyo para tayo ay mailigtas. So, nawa, wag natin sayangin yung oportunidad na kanyang ibinigay sa atin. Yun ay dahil binigay niya sa atin yun ng libre, walang kapalit, walang kabayaran. Ang gusto niya lamang ay tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. So, yun lang po yung gusto ng ating Panginoon. So, nawa ay wag nating sayangin yung sakripisyo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, sino pa po ang merong mga karagdagan? I-open niyo lang po ang inyong microphone at camera. At kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer naman po ng ating tagapagsalita.
ito ay magalang na limos namin. Dahil ang Diyos na taong nasa mga langit, sa oras po ito, minsan pa kaya po ay nagpapasalamat na nakapag-aral po kami ng iyong salita. Sa amin pong napag-aralan, pinaalala mo sa amin sa gabi pong ito na ang pag-aalay noon pong old times ay ito na po ay pinawalang bisa. Kaya salamat sa ibang ito na amin pong natunghayan na ang dugo ng iyong anak na si Jesus. Kung ito po ay aming kikilalanin, kami po ay magkakaroon ng access po sa inyo. Salamat po na pinaalala din po sa amin na amin pong mind, amin pong soul, amin pong heart, alagit ang amin pong strength. Lahat po dito ay purchase po ng iyong anak. Nawa magamit po namin ang kabuuan ng amin pong pagkatao, amin pong mga sarili bilang paalala na kami po ay mayroong kaligtasan, mayroon po kaming peace na nanggagaling po sa inyo upang kayo po ay magpagpapala po sa iba. Salamat po na kayo pong muli ang amin pong makasama sa pansamantala sa gabi pong ito. Ito po aming samot iling at dalangin, alaalang lahat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join at pagkikinig sa ating evening devotional. At patuloy ko po kayong inaanyayahan sa ating online program, Morning Devotional na alas 5 at Evening Devotional naman po sa ganap na alas 6 ng gabi. Maraming salamat and God bless.